Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Hello guys! Ang pagtalakay at pagsusuri sa mga mangangaral na tatalakayin natin ay layunin nating magbigay ng makakristyanong pagsusuri sa mga pahayag ng mga pastor. Hindi para manira, kundi para magbigay linaw. Ating patutugtugin ng buo ang video upang maiwasan ang maling konteksto. At ginagamit natin ito sa ilalim ng prinsipyo ng fair use para sa komentaryo at edukasyon. Maraming salamat. Ang mapapanood ninyo ngayon ay tungkol sa nangyari kay Jonas nang napasa tiyan ng dambuhala. Ang tanda na ibinigay ni Jesus sa mga Hudyo ay ang tanda ni Jonas. Kung papaano napasa tiyan ng dambuhala ng 3 araw si Jonas, ay gayon din si Jesus ay mapapasa ilalim ng lupa ng 3 araw. Ang tanong, namatay ba o hindi si Jonas? Panoorin na natin si Brad Eli Soriano at Willie Santiago. Nagdalanghati si Jonas ng mapasapi. Yan ang malaking isda. Sino po ba si Jonas? At ano po ba ang mapupulot na aral namin doon kay Jonas? Ganito po yon. Kayo man ang mailagay sa tiyan ng isda pag hindi kayo nagdalamhati. Ewan ko sa inyo. Kasi naisip ko, ako man ang lumagay doon sa tiyan ng balye ng malaking isda. Ibiro mo kung ano-ano nakalagay doon. May mga damo pa ron. May mga damong dagat na kasama si Jonas doon eh. Sino ka naman na hindi magdadalamhati ron? Basahin nga natin. Ito po sa 2 ng Jonas, 2:5. Kinukulong ako ng tubig sa palibot hanggang sa kaluluwa. Ang kalaliman ay nasa palibot ko. Ang mga damong dagat ay pumilipit sa aking ulo. Ako'y bumaba sa mga kaiba-ibabaan ng mga bundok. Ang lupa, 10 ng kanyang halang ay tumakip sa akin magpakailanman. Yon. Nung nasa tiyan na siya nung malaking isda, nasa kailalim-laliman siya ng pati yung pressure doon, kapatid na Josel, hindi ka makaka-relax doon eh. Alam mo? Biro mo, nasa ilalim ka ng dagat. Opo. Paligid mo, tubig. Tapos may damong dagat pa. Pumipilipit sa iyong ulo. Kaya nga may nagsasabi, paano nabuhay si Jonas doon? Sabi, 3 araw siya ron. Pwede naman mabuhay eh. Alam mo ang bachislos? Paano po ba din? May damong dagat sa loob nun siya ng malaking isda eh. May oxygen. Diba? Madali lang sagutin nyo. Kung scientific gusto nyo tanong, sagot, pwede. Nakapalibot sa kanya, mga damong dagat eh. So, yung isda na kanyang kumain sa kanya, Brother Josel, hindi carnivorous yun. Kasi kung carnivorous yun, matutunaw si Jonas doon sa mga gastric juices ng isda, no? Pero itong isdang ito, hindi carnivorous ito. Ito'y herbivore. Ang kinakain damong dagat, no? Kung mo may damong dagat, nakapaligid sa kay Jonas, ibig sabihin, meron siyang supply of oxygen within the belly of the great fish, no? Scientifically, he can survive. And it is only for 3 days. No? Opo. Sabi ng mga ibang tumututol sa Biblia, paano mabubuhay si Jonas doon? Ano yun? Ang kanyang environment may gastric juices. Hindi, alkaline nga eh. Di ba? The seaweeds nga. May mga damong dagat yung nakapalibot sa kanya ayon sa Biblia. So, biblically speaking, scientifically speaking, what the Bible tells us is a possibility. No, Brother Joseph? Opo. Ngayon, ano ba kaginawa niya ron? Gising siya 3 araw. Hindi. Pwede naman siyang under suspended hibernation eh. Di ba, Brother Joseph? Ang tao naman, ang hayop po pwedeng magkaroon ng state of suspended hibernation na mawalan ka lang sandali ng malay. Parang yung mga hayop, yung mga gaya ng ahas, yung mga ahas na yan, pag nakakain ng malaki-laking pagkain 3 buwan na tulog eh. Yung tatawag dyan yung hibernation. It is a state of inactivity in an animal brought about by short day lengths and cold temperatures and limitations of food. Tamo?
Yung hibernation may 3 causes eh. Short day length, tapos cold temperatures and limitations of food. Available ito dun sa surroundings ni Jonas eh. So, it is very much possible that he fell into the state of hibernation. After 3 days, iniluwas siya nung malaking isda sa shores of Ninive kung saan siya sinusugo ng Diyos. Ang tanong ng ating kapatid, sino ba raw si Jonas? Si Jonas po kasi ay isang propeta. At pinangangaral siya ng Diyos sa Ninive kasi sa Ninive, ang tao napakarami. It is a city na mayroong 120,000 people. Ma-imagine mo, ang dami, Brother Joseph. Ang dami. Mas malaki sa Apalit yun. Opo. Kasi Apalit, 20,000 lang yata tao rito o 30,000 eh. Eh yun eh, 120,000 ang tao ron, pwera pahayop, no? So it's a big city na maraming tao at hayop. Ngayon, ang mga tao masasama, kung ano-ano pinaggagawang kasalanan, sabi ng Diyos kay Jonas, pumunta ka ron, mangaral ka, sabihin mo, pag hindi sila nagsisi, gugunawin ko yung Ninive. Parang yung ginawa ng Diyos sa Sodom at Gomora, di ba? Apo. Pinaulanan niya ng apoy ang Sodom at Gomora, nagunaw ang Sodom at Gomora. Yun din ang gagawin ng Diyos sa Ninive. Kung nangaral naman si Jonas, no, nagsisi naman yung mga tao, hindi na tinuloy ng Diyos, kapatid na Josel, yung pagpaparusa niya sa Ninive. Basahin natin ang Jonas 3:10. Ito po ang sabi, at nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad. At nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. Hindi na niya ginawa yung sasabihin niya, gunawin niya. Kasi nagsisi naman yung mga tao eh. Mula dun sa hari hanggang dun sa pinakaliit-liitan tao, nagsisi sila, nagbago sila ng pamumuhay. Nagsisi sila sa harap ng Diyos. Kaya hindi na tinuloy ng Diyos yung kasama ang sinabi niyang gagawin niya sa kanila. Nagugunawin niya yung Ninive. Hindi na nagunaw. Ngayon, ang atin pong makukuhang aral dito, ang Diyos po ay nagpaparusa sa masama, pero nagpapatawad kapag nagsisisi. Pag nagbalik loob ka, iniwanan mo yung kasamaan, mayroon pong konsiderasyon ng Diyos sa tao. Yan po ang aral. Ayon sa aral ni Brad Ellie, ay hindi namatay si Jonas. Ang scientific proof daw ay yung mga halaman daw na nasa tiyan ng dambuhala ay may oxygen. Pero hindi sapat yun para masustene ang hininga ni Jonas sa loob ng 3 araw. Pakinggan naman natin si Brad Willie sa kanyang stand. Magkagayon dahil si Jesus Christ nga po ay meron po siyang ibinigay na tanda. Doon po sa mga humihingi sa kanya ng tanda, ang ibinigay po niya yung pangyayari po kay Propeta Jonas. Mateo 12:40, balikan po natin. Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasatiyan ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi, ay gayon ding mapapasailalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Yan. Binanggit po rito ni Jesus Christ yung pangyayari po kay Propeta Jonas. Si Propeta Jonas, siya po ay kinain ng isang malaking isda. Yan, dito po sa ating binasa sa Tagalog, balyene. Pero doon po sa tamang salin, yun po ay sea monster. Yan, malaking isda po yun. 3 araw, 3 gabi. May binabanggit po rito na time element bago nating makakaligtaan yan. 3 days and 3 nights. Si Propeta Jonas ay nasa loob ng tiyan ng malaking isda. Sabi ng Panginoon, gayon din. Yan, in like manner. Yan, ito po ay pagtutulan. Gayon din, mapapasailalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Yung anak ng tao po na tinutukoy dito,
ito po mismo ang ating Panginoong Hesus Kristo. Nagkakaintindihan po ba tayo? Ayan, kayo po ba'y nakakasunod po dyan? Kaya dito po sa ibinigay ng ating Panginoong Hesus Kristo na tanda, doon po sa mga Fariseo na humihingi sa Kanya kung ano pong tanda ang Kanyang maibibigay, ang Kanya pong ibinigay yung tanda ng pangyayari po na naganap kay Propeta Jonas. 3 araw, 3 gabi, si Propeta Jonas ay nasa tiyan ng isang malaking isda. Gayon din naman ang anak ng tao, 3 araw, 3 gabi, mapapasa ilalim ng lupa. Ang tinutukoy po rito ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang kamatayan. Tama po ba? Yan, yung kanyang kamatayan. Physical death po ang pinag-uusapan dito, ha? Yung kamatayan niyang physical. Dahil nga po sa ating mga tao, sa ating pong mga napag-aralan na, ang mayroong kamatayan sa ating mga tao, ang namamatay sa ating mga tao, itong ating katawan na pisikal. Yan, Santiago 2:26. Pagka po ang espiritu ay humiwalay na sa katawan, o patay na po yung katawan. Kaya sa ating pong mga tao, ang namamatay, ang may kamatayan, itong ating katawan. Kaya, nung si Jesus Christ po ay namatay sa krus, siya po'y nalibing. Tama po. Ano po ang nalibing? Yung kanyang katawan. Pero yung kanyang espiritu, ayan, yun nga po ay pumunta po sa kalaliman ng lupa. Ayan ang dapat nating maintindihan po rito. Ayan, ang ating bigyan ho ng pansin dito, mga kasama, yung tungkol kay Jesus Christ. Yun ang importante. Yung 3 araw, yung 3 gabi. Tayo po ay dito po sana sa ating pinag-uusapan. Yung mga side issues, hindi naman ho masyadong hindi naman masyadong importante po yun. Kaya dito po tayo sa ating pinag-uusapan, mga kasama, ha, lang tayo, makinig na mabuti, at yung ating mga sinasuggest na mga side issues, hindi po yan ang hindi po yan ang dapat po natin ngayon bigyan po ng pansin. Ngayon, balik po tayo sa ating pinag-uusapan, mga magulang at mga kaibigan. Namatay ang katawan ni Jesus Christ. Yan, nang siya po ay ipako sa krus. Nalibing po yung katawan na yon. Ngayon, yung espiritu ni Jesus Christ, yun po ay pumunta po yun sa kalaliman ng lupa. Yan. Buhay naman po yon yung kanyang espiritu. Hindi naman nga namamatay ang espiritu Ngayon, ito pong ibinigay ni Jesus Christ na pagtutulan. Yan. Yung pangyayari kay Propeta Jonas. Si Jesus Christ po, dapat natin bigyan ng pansin na siya po ay namatay ng pisikal. Ayan, tama po ba? Namatay si Jesus Christ ng pisikal na kamatayan. Kung si Propeta Jonas po ang ginamit niya para maituro yung tungkol sa kanyang kamatayan, si Propeta Jonas po ba ay nakaranas din po ng kamatayang pisikal? Yung ating mga kasama po rito, kayo po ba'y nakakasunod? Si Propeta Jonas, siya po ay lumalabas siya po yung tipo noong magaganap
sa ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus Christ po, nakaranas po ng physical na kamatayan. O si Propeta Jonas, na ginamit ni Jesus Christ, yan, para maituro yung tungkol sa mangyayari sa kanya, mararanasan niyang kamatayan na pisikal. Si Propeta Jonas po ba ay nakaranas din ng kamatayang pisikal? Pwede ba namang si Propeta Jonas buhay sa loob ng tiyan ng malaking isda, 3 araw, 3 gabi. Tapos si Jesus Christ, 3 araw, 3 gabi, yung kanyang katawan ay nasa libingan, patay. Ayan, ganyan po ang maayos sa pag-aaral. Yung iba makatuto lang Si Jesus Christ, isang tanda lang ang ibinigay niya sa mga humihingi sa kanya. Ang ibinigay niya, yung nangyari kay Propeta Jonas. 3 araw, 3 gabi, 72 hours po yun. Ang Propeta Jonas, nasa loob ng tiyan ng isang malaking isda. Ang stand po ng iba, buhay si Propeta Jonas. Hindi siya namatay doon sa loob ng tiyan ng malaking isda. Tapos pagdating kay Jesus Christ, si Jesus Christ, ang kanyang katawan namatay, 3 araw, 3 gabi, nasa libingan. O papaano pong magiging eksakto yung ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo na tanda kung si Propeta Jonas naman pala buhay physically. Ayan ang dapat nating maintindihan po dito. O ngayon, yung sinasabi po nila na si Propeta Jonas daw po ay buhay sa loob ng tiyan ng malaking isda for 3 days and 3 nights, ang aking hamon, meron ba kayong talatang na ilitaw, na ipakita, na buhay si Propeta Jonas? O kayo po ay meron lang inyong ibinibigay na konklusyon? Yan. Ako po kasi, ang aking stand, batay po sa Mateo 12:40. Yan po yung talata na ating pinagbabatayan at tinitindigan. Si Jesus Christ, 3 araw, 3 gabi, yung kanyang katawan na namatay ay nasa libingan. Tapos, yung ginamit niya na Propeta Jonas, 3 araw, 3 gabi, nasa tiyan ng malaking isda, buhay. Papaano po mangyayaring maayos po yung ganon? O ngayon, gusto nyo po bang basahin ko po mismo sa Biblia na talagang namatay si Propeta Jonas sa loob ng tiyan ng malaking isda? Gusto nyo po bang basahin ko mismo, letra por letra? Ayan, kasi yung mga nagmamagaling, yung mga tumututol, ang kanilang argumento, paano ikang namatay si Propeta Jonas? Sa loob ika ng tiyan ng malaking isday, nananalangin pa sa Diyos. Ayun. Yan, interesado po ba kayo dito po sa ating tinatalakay? Sila, nagko-conclude lang. Ayan. Galing lang sa isip nila yon na paano yung sinasabi ni Willie Santiago na namatay si Propeta Jonas doon sa loob ng tiyan ng malaking isda nang siya po ay kainin po nung malaking isda. Doon ika sa Kapitulo 2 ng Aklat ni Jonas,
ano ika nananalangin. Ayan, paano ikang patay itong si Jonas nagsasalita nga sa loob ng tiyan ng malaking isda. Ayan. Ayun. Sila po, ganun lang naman tumutol Ayan. Para lang ako po ay pamalian dahil nga po nung nakaraang Sunday ay naging bahagi po yan ng ating paksa. Ang ating naging paglilingkod noong nakaraang linggo ng umaga. Yung mga tumututol sa sulok-sulok, kahiya nga, lalo kung sila po'y mga nagpapakilalang mga tagapagturo din. Meron ding mga inaakay na mga miyembro, hindi naman kaya pong panindigan talaga yung kanilang mga pagtutol. Yun lang po ang kanilang ginagawa. Naglalagay ng paduda. At sinasabi, mali si Willie Santiago para sabihin niyang namatay ang propeta Jonas. Dahil ika sa Kapitulo 2 ng aklat ni Jonas, nakasulat ika doon na ang propeta Jonas ay tumatawag pa sa Panginoon. Di basahin natin ang kanilang talatang pinagbabatayan. Nang magkagayoy nanalangin si Jonas sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda. At kanyang sinabi, tinawagan ko ang Panginoon dahil sa aking pagdadalamhati. Mula sa tiyan ng Sheol, ako'y subigaw, at iyong dininig ang aking tinig. Ayan, dito po mismo sa ating binabasa ngayon na talata, Jonas 2:1 hanggang 2, dito po, nang si propeta Jonas po ay nasa loob na po ng tiyan ng malaking isda, ang sabi po niya sa kanyang pananalangin, tinawagan ko ang Panginoon dahil sa aking pagdadalamhati, at siya'y sumagot sa akin mula sa tiyan ng Sheol. May binabanggit po rito Sheol, mga magulang at mga kaibigan. Yan. Sheol. Yun po ay salitang Ebreo. Ngayon, nang isalin po yan sa English, yan po ay, ang pagkakasalin po ay hell. Yang hell na yan, dun po sa salitang Griego naman, yun po yung tinatawag na Hades. Hades. Nakakasunod po ba kayo? Mismong ito pong binabanggit po rito na Sheol sa wikang Ebreo. Sa Griego po ay Hades. Sa English po ay hell. Ang ibig sabihin po niyan, yan po ay the unseen world. Ayan. Kung atin pong kukunin po ang kahulugan po nung salitang Sheol, Hades, hell, yun po yung the unseen world. Spirit world po yan. Ayan. Nasa mga nag-aaral po talaga ng mga original na salita na ginamit sa Biblia, yan po yung lugar na pinupuntahan ng mga departed spirits. Yung mga namayapa, yung mga namatay, yung espiritu dyan po pumupunta. Yan ang dapat nating maintindihan. Hindi po ito ordinaryong libingan, yung tinutukoy po rito ni Propeta Jonas. Dahil po ang ginamit na salita sa Ebreo ay Sheol. Sa Griego po ay Hades. Sa English po ay hell. Ayan. Dito po sa ating
ginagamit na Bibliang Tagalog, yun po yung tinatawag na impyerno. Ngayon, huwag nating mapagkamalian na yan po ay grave. Yan po ay libingan. Bakit? Sa wikang Hebreo, pagka po libingan, ang tawag po doon sa Hebreo ay keber. Dapat alam po natin yung original na salita na ginamit. Sheol po yan eh. Ayan. Kung ang ginamit po ay keber, yan po'y libingan, ordinary grave. Nakakasunod po ba tayo? Dito po sa ating tinatalakay ngayon. Ayan. Pagka naman po grave, libingan, sa salitang Griego, yan po ay, ang tawag po dyan ay naimayon. Naimayon. Yan, kung tama po yung aking pagkakabigkas sa salitang Griego, magkakaiba po yung mga salita. Kaya para po tayo magkamali na pakahulugan natin na yung Sheol po rito na binanggit ng Propeta Jonas libingan. Ayan. Para po sa ibang mga nagbabasa nito, yun daw tiyan ng malaking isda, yun daw ang laging libingan. Ayan, ni Propeta Jonas. Hindi naman. Libingan lang ang tamang pagkaintindi po dyan sa talata. Ayan. Sheol. Sa Griego po'y Hades. Hell sa English. Impyerno. Yun po yung the unseen word. Kaya doon pa lang po sa salita, agad na po nating makikita na sa original na salita na ginamit, talagang ito po patunay na namatay nga po ang Propeta Jonas nung siya po ay kainin ng malaking isda. Nagkakaintindihan po ba tayo? Ayan, sana nakakasunod po kayo. At yung mga tumututol sa atin, inaanyayahan ko kayong basahin ang talatang pinagbabatayan ninyo at tingnan ninyo ang original na salita na ginamit dyan, Hebreo. Ayan, pagka ginamit po yung salitang Hebreo, Sheol, hindi po dapat na mapagkamalian na yan po'y libingan dahil yung libingan sa salitang Hebreo ay keber. Ngayon, ano po yung aking patunay sa Biblia, letra por letra, na talagang si Propeta Jonas, siya po ay patay. Yan, namatay po siya, nakaranas po siya ng physical na kamatayan. Doon po sa loob ng tiyan ng malaking isda. For 3 days and 3 nights. Ready na po ba kayo? Alam ko mabibigla yung mga tumututol sa atin Eto, letra por letra, babasahin ko po. Dito po sa isang talata ng aklat po ng Propeta Jonas sa Kapitulo 2 at ang talata po ay 6. Babasahin ko po muna sa Tagalog. Ito po. Ako'y bumaba sa mga kaiba-ibabaan ng mga bundok. Ang lupa, 10 ng kanyang halang ay tumakip sa akin magpakailanman. Gayon may isinampa mo ang aking buhay mula sa hukay, o Panginoon kong Diyos. Yan, ang atin pong binasa sa Tagalog, yung Jonas, Kapitulo 2, ang talata po'y 6.
Ngayon, ito naman po yung aking pupuntahan na salin sa International Standard Version, ISV. Yan, gusto nyo ng letra por letra na patay si Propeta Jonas. O eto, ISV natin babasahin. I sang to the roots of the mountains, the earth's prison bars close around me forever. Yet you resurrect the dead from the pit, Lord my God. Yan, dyan po sa ISV, International Standard Version. Dun po sa last part, ano po ang nakasulat? Yet you resurrect the dead from the pit, Lord my God. Namatay po ba ang Propeta Jonas? Batay po dyan sa talata na ating binasa. Dyan po sa translation na yan. Namatay po ba? Paano kaya itong mga nagmamagaling-magaling dyan? Sinabihan ko naman kayo, pag-aralan yung mabuti. Huwag kayong nagpapadalos-dalos. Ayan, huwag kayong makatutol lang. Punta kayo sa Bibliang Tagalog Sinabi ko naman sa inyo, bago nasulat ang salin sa Bibliang Tagalog meron pang mga mas naunang mga sinalin na Biblia sa wikang English. Kahit po sa King James Version, basahin ko rin King James Version, 1611 po ito. I went down to the bottoms of the mountains, the earth with her bars was about me forever. Yet hast thou brought up my life from corruption, O Lord my God. Ayan, dito po sa King James Version, may binabanggit po sa last part na, yet hast thou brought up my life from corruption. Ayan, may binabanggit po rito na corruption. Ano ba yung corruption? Mga magulang at mga kaibigan, hindi po ba yung corruption dun po sa aklat po ng awit, yung hula tungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Puntahan po natin sa Psalms, sa chapter 16, verse 10. Ano po ba yung ibig sabihin po ng corruption pag binabanggit po yan? Ito po yung hula sa ating Panginoong Jesucristo. For thou will not leave my soul in hell, neither will thou suffer thine Holy One to see corruption. Ayan, yung ating binasa po sa Jonas 2:6 na corruption, ito po ay kagaya rin po nitong binabanggit sa awit 16:10. Sinasabi po dyan, neither will thou suffer thine Holy One to see corruption. O sa Tagalog, basahin natin yung hula na yan tungkol sa Mesiyas, sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po nakasulat, sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sion, ni hindi mo man titiisin ng iyong banal na makakita ng kabulukan. Di ba ang tinutukoy nga po rito yung hula tungkol sa kamatayan ng Mesiyas? Ayan. Kaya yung binabanggit po rito na corruption, kabulukan, ito nga po ay tungkol sa sa kamatayan. Tama po ba? Sang-ayon po ba kayo doon, mga magulang at mga kaibigan?
Ayan. Ito pong aklat po ng awit na binasa po natin sa 16:10. Dito rin po sa Gawa 2:27. Ito po nakasulat. Sapagkat hindi mo iiwan ng kaluluwa ko sa Hades. Ayan, dahil nga po ito po ay aklat na po ng bagong tipan. Yung binasa nating awit sa matandang tipan. Sheol po ang ginamit dahil salitang Ebreo. Dito po sa aklat po ng Gawa sa bagong tipan, ang binanggit na po rito ay Hades. Ito nga rin po yung Sheol. Sheol sa Ebreo, Hades sa Griego. Ang sabi po rito sapagkat hindi mo iiwan ng kaluluwa ko sa Hades, nititiisin man na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Ayan. Kaya si Propeta Jonas po ba ay nakaranas po ng kamatayang pisikal? Yan. Nabasa ho ba natin sa talata ng Biblia? Nabasa ho ba natin? Doon po sa International Standard Version. Napakalinaw po ng pagkakasulat Yet you resurrect the dead from the pit. Ayan ang dapat nating maintindihan. Kaya itong mga talagang trying hard. Ayan, trying hard lang talaga Kaya nga hindi ho nila magawang ilitaw ang kanilang mga pagmumuka. Ayan. Dahil alam nila na once na sila po'y lumitaw at kami po ay nagsalpukan na. Ayan, sa Facebook Live, hindi na makakaulit Okay na po ba? Mas panig ako sa sinasabi ni Brad Willie at may sense ang kanyang observation. Hindi malayong posibilidad na si Jonas ay maaaring namatay at muling binuhay, lalo na kung ito ang mas akmang paralel kay Jesus. Dahil ito ang binigay na tanda ni Jesus sa kanyang kamatayan. Wala namang problema kung sabihin nating namatay si Jonas dahil kaya namang bumuhay ng mga patay ang Diyos. Katunayan na si Lazaro ay may 4 na araw ng patay na maaaring nabubulok na ay binuhay ni Jesus. Di lalo na ang Diyos na mas higit ang kapangyarihan kaysa kay Jesus. Maraming salamat sa panunood. Please subscribe, like, and share. Mag-comment naman kung ano ang masasabi ninyo sa aking content.